Kamusta na mga kamuliwat mga kabyanan? Dalayaw ng Ginoo nga rin naman kita makaupod sa inyo sa siniman nga adlaw. Salamat gid sa inyo pagpadayon nga pag-upod diri sa aton kag I hope nga padayon man ikaw sa pag-share sini sa inyo mga pinalangga sa kabuhi, mga abyan, mga tumuluo agod nga magtubo kita tanan no, sa Ginoo. Katahom singin naton diri sa Book of Ephesians, kabay nga ma-encourage man ikaw sa pagbasa sinino sa Book of Ephesians from chapter 1 to chapter 6 kay madamo gid diri sang mga bagay nga gintudlo sa Apostol Pablo para gid sa mga tumuluo. Kay ang Ephesian Church amo ni siya ang una gid nga simbahan bala nga gin makabig nato nga nagarepresentar, nagarepresentar sang Apostolic Church no. Halin sang pagpundar sini sang Ginoo hasta sa mga time sa mga apostles nga buhi pa sila. Kag ini mga kasimbahanan nga napundar man ni Apostol Pablo sang iya nga pag-minister dito sa Asia Minor. So isa kadako nga buluhaton ang natabo dira sa Efesos. I believe may ara siya nga ginhimo nga makabig naton bikaron nga Bible School or Bible Institute. Kag madamo sa mga pastors nga nagpastor dira kasubong nga ni John, sila ni Timothy kag makabig naton nga isa ini ka influential nga simbahan. And yet, ang Ginoong Jesucristo nagsulat sa ila, pagi man sa kay John, sa Book of Revelation chapter 2, kag una ni sila nga simbahan, naging sulatan sa Ginoo, kag ang saway sa ila, no? Bangod nga nadula ang ila gugma sa Ginoo. So ang natabo bladra nga nagaalagad sila, pero wala na ang first love. Nagisama, tindihan taman na bala sa relasyon sang mag-asawa, no? Nga ti, lagabdab gid ang pahigugma sa mga nauna nga mga tinion sang nagpangaloyagay pa hasta nga makasal sa mga pila ka tinuig no malipot nga tinuig sa ila mga kabuhi. Dalayaw ng Ginoo kung may ara ang mag-asawa nga sweet ng gihapon hasta siniuli mga inadlaw, and yet naga-fade ina nga gugma kag isa bayaan na nimo ang imo first love. And even though nga faithful ka man, wala ka man nga nangaliwa, pero bangod ang imo nga focus being husband kisa daw nag-change na no. Damo na sa mga influence kaya daw nabayaan mo na ang imo gid nga first love sa imo nga asawa. Na amo naktuling ginareklamo ni Lord Jesus Christ yung pasahon nimo ang Revelation chapter 2, di ba? Nga siling sa atong Ginoo sa ila matuto man kamo gyapon kag sa aton pa fundamental kag very careful nga wa nyo ginapawali dira ang mga false teachers sa inyo simbahan, pero ang one of the reasons lang sila sa Ginoo nga nalipatan nyo ang inyo nahauna nga paghigugma. Mutamalon ang ilang closeness sang Ginoo. Kaya mo man kisa sa atong kabuhi na mabot ang time nga ang focus ta no ara na sa aton mga buluhaton sa mga material nga bagay sa iban nga mga subject kag nalipat ta sang aton personal relationship with God and even to our Lord Jesus Christ. I hope and pray nga ina aton man nga balik doon kag check up ang aton mga kaugalingon. Kaya ang handom sang Ginoo nga gamito niya kita until the day nga kuhaon niya man kita sining duta. So sa pagbalik diri sa atong kiton by introduction balik kon taanay ang natabo sa aton kun ara kita kay Kristo Jesus. Kag na-explain gid naton ini sa maid-id pero nami gid nga mabalik naton na ang paunahuna that when we believe in Christ as our Savior, kag nangin katapo kita sang iya church, naging build, hindi na kita siling yadri stranger, no? Fellow citizen kita with the saints. Inamatunan mo sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 22, member of the household of God or the family of God. We become His church, built upon the foundation of the apostles and the prophets, and our chief foundation is Christ Himself. Kag ang pinaka-nami ida kay do kabugat no, that we are made anew by God in Christ Jesus to become His habitation, His temple. Amo na nga ang kabuhi sang isa ka tawo nga nag-commit sang iya life kay Christ, amo ni ang gina-expect sang Ginoo nga matabo sa atong kabuhi. That's why mangin mainandamon kita kag dapat ang aton nga focus si Lord Jesus Christ there. Gid no. Kag mabalik kita diri sa chapter 3 sang Ephesians no. So good sa verse 1, gina-explain rin ni Apostol Pablo ang iya ministry especially to the Gentiles.
Actually, klaro man sa Bible, sa Book of Acts nga si Pablo, amo ang ginpadala sa mga hintel, kag si Peter sa mga Diyos. That's why natawag niya si Paul nga apostle to the Gentile, while Peter is the apostle to the Jews. Amo ganina ang isabla ka panghuna-una, no? Whether si Peter nakakadto sa Rome o kung wala. Actually, kung tunaan gini mo ya sa mga ng Book of Acts, kag ang mga writings nila ni Paul kay ni Peter, nga si Peter ya wala kay diya kakadto sa Rome. So hindi siya ya ang founder sang church sa Rome. Actually, hindi magani si Apostol Pablo ang nagsugod sang buluhaton sa Rome, kundi si Priscilla kag si Aquila, mga disciples man ni Apostle Paul when he was in Asia Minor. So, si Pablo nag-visit lang to ya according to his letter sa Romans, no, Book of Romans, nga gusto lang niya bisitahan ang mga tumuluo sa Rome. Agod nga makashare man siya sang iyang kabuhi, kag siling niya, kag kamo man ng mga taga Roma, mabless man ako sang inyo mga testimony sa inyong kabuhi. So, hindi si Peter ang nagpundar sang simbahan sa Roma. And even though, ma-argue daw iba nga, hindi si Peter ganyang itugyanan, no? Ti inyo na pangunahuna, but if you study deeper sa scriptures, si Peter, huwag kadto kay hambal ni Apostol Pablo, nga hindi siya magkadto sa lugar nga may nakasugod na nga mga apostles. That's why separate ni sila. Amo na nga si Peter nagkadto diya sa Mesopotamia, or ang term dira, Babylon. Amo na ang mga writings ni Peter ya concentrated sa Babylon, sa mga Hudiyo nga nagkalabilinto, o kon sa mga Jewish people pagid sa Jerusalem. Amo na ang ministry ni Peter. So, kung mas kita nga may statwa si Peter sa Rome, hindi niya statwa ni Peter, yan ni Jupiter, according to history, kung mag-Google Drive ka man, no? Google Drive. So, si Paul, kung basahan mo Book of Acts, nakakadto siya sa Rome, amo na ginhambal sa mga taga-Philippians nga ang mga circumstances nga nag-aabot siya kabuhi, ginhimo sang Ginoo nga palaagyan, nga ma-fulfill niya ang furtherance of the gospel. Kaya nakalambot siya sa Rome, hindi bangod nag-travel to siya freely, kundi nga nagkatuto siya kay nag-appeal siya sa kay Caesar, and also he died there sa kamot ni Nero, kag dito man siya nakasulat sa madamo nga mga letters na ginpadalaya sa mga churches. So basically, kung natawan nimo ang Book of Romans bala, no, at ka mag-argue ka nga si Peter atuto. Basaha lang Book of Romans chapter 16. Kay never nga na-mention ni Peter, ni Paul ang ngalan ni Peter. Tanan nga mga workers nga nagpangabudlay dito na mention ni Apostle Paul, pero how come nga wala gid niya na mention si Peter? Kay ang ngalan ni Peter tamaan niya ka significante, di ba? Compared sa mga ibanda nga mga makabig naton nga mga disciples nga iban nga din di ta nakilala, no? Pero nakasulat lang tanan nga ngalan sa mga nagbulig kay Apostol Pablo dito sa Rome, di ba? Wala da ngalan ni Peter. Kay bangod nga wala siya kadto. Di ko mag-argue ko dati imo man iya posisyon, no? Pero si Peter si Paul ang may ministry sa Gentile. Kaya balagid na, no? So let's read Ephesians chapter 3. Ari na kita sa chapter 3 verse 1 to 4 lang anay. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So, ginhambal na Apostol Pablo diri sa Ephesians chapter 3 verse 1 to 4 ang calling niya, no, bilang isa ka apostle to the Gentiles. Maslingan kita hintel, amo na sila ang mga tao nga hindi Hudiyo. Of course, during that time and even now, kung imo dibidahon ang mga tao sa Ginoo ginadivide na sa duwa. Mostly ginhambal na ni Peter the Jews and the Gentiles. In fact, ang gospel, amo na ginhambal sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation, to the Jew first, then to the Greeks, or to the Gentile. So, amo na ang pag-separate ni Apostol Pablo sa mga katawan sa kalibutan, ang mga Hudiyo, amo na mga religious people nga klaro diri sa Bible nga they are being chosen by God, no? Pero hindi man sila tanan luwas, kaya ang chosen they are chosen as a nation to serve God. Pero later on, bangod gin-reject nila si Lord Jesus Christ, so Paul said that we will turn to the Gentiles. Mabasa mo na sa Book of Acts
kag nag-init ang ulo sa mga Hudiyo kay bangod nga si Paul nag-emphasize sa mga Hintil nga para sa mga Hudiyo, they are just castaways. Pero according sa kinambal ni Apostle Paul dere nga mystery ni Christ nga gintawag sa iya, natawag na the dispensation of grace, of the grace of God which is given to me for you. So ina nga calling to the Gentiles ginhatag sing Ginoo kay Paul agud mag-minister sa mga tawya nga hindi Hudiyo. And most of the churches nga na organized sa Asia Minor and going to Rome were not even Jewish. Kung may araman nga mga Jew nga member, but most likely majority din ang mga Hintil. That's why nga paagi kay Apostol Pablo naintindihan ta nga ang plano sang Diyos sa kaluwasan hindi mo lang para sa Hudiyo. However, ang mga Hudiyo nangin superior sila bangod they feel like ang kaluwasan para lang sa ila. Kaya tinahambal man na sa Ginoo nga the Jewish people are the people of God. Well, it's true. We do not argue with that. Pero it doesn't mean nga may iba nga, ang iba niya hindi. That's why again pahayag kay Apostol Pablo, ina nga ministry nga hindi lang ang kaluwasan nag-abot para sa Hudiyo, kundi sa mga Hintil man. Ari ba basahon tang testimony ni Apostol Pablo before King Agrippa nga nasulat diri sa Acts chapter 26 beginning with verse 16 to 18. Siling diri ni Apostol Pablo samtang hambal siya sa tubangan ni King Agrippa. Kaya tingin patawag sila ni King Agrippa, natubang siya sa siniya King. Kag amo ni ginhambal yang niya testimony prior to this, no, or previous to these verses, naghambal si Paul na hanungod sang pagsugata ya sa kay Lord Jesus Christ dito sa road to Damascus nga nabulag siya. Kag amo ni sugpo niya sa niya, but rise, sila siya atong Kristo, and stand up on thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things that I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. So amo niyang sabat sang Ginoo paghambal ni Paul dito sa road to Damascus, who art thou, Lord? And what do you want me to do? Hindi ba mo nang hambal ni Paul? If you read Acts chapter 9, I believe, sa nauna niya hitabo nga si Pablo, imbes nga makadto siya sa Damascus kag panggapuson, pangprisuhon kag pamatyo ng mga Kristohanon dito, ang Ginoo nagsugata sa iya kag naghambal sa iya, Paul, why are you persecuting me? Don't you know that it's like kicking against the prick? O botamolon na sang Ginoo, kung ginapersecute mo ang akong mga katawhan, ako ang ginapersecute mo, kag kasubong na ginsipa mo ang tunok. Hamak mo na, no? Sipaon mang tunok. Kundi ikaw man yung masakitan sina. Kag dila nakarealize si Paul kag nagsugod ng iyang relationship with Christ, and he became a preacher to the Gentiles. So amo na, kag before sina, siyempre he was also preaching the gospel to the Jewish people. Galagiti hindi siya pumatunon sa mga Hudiyo, no? Pag among inangga kontra sa iya ang mga Judaizers o kon ang mga tawo nga nakabig ng mga chosen people, amo ni gid ang ka-persecute sa iya. Pero ginhambal sang Ginoo sa iya dito sa road to Damascus nga sila niya, I will deliver you from the people. It means I will help you and protect you from the Jewish people, butambolon from the people, from the Israelites. Kaghalin man sa mga Gentile, ang sa ila subong ginapadala ko ikaw. So amo na ginambal ni Pablo. That's why maintindihan ta, di gin-explain niya ang iyang ministry. Paul was the apostle to the Gentiles. That's why nga hindi pwede ma-obdanay sila ni Peter. Why nakabutang sa Book of Acts nga nag-obdanay sila ni Peter? Or maybe nagkita sila ni Peter sa somewhere in Galatia, or that's why nga rebuke nila si Peter gali sang compromise ang ginhimo ni Peter, no? But anyway, sila nga diriya, ang purpose ang ginosakon sa verse 18, when God sent me to the Gentiles to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So kung lantawan tayo kung aton-an punto por punto, no? Nga ang katuyuan sang Ginoo nga nagpadala siya kay Paul sa mga Hintil, kag even sa mga tao nga nagapersigir sa iya, mga Jewish people, mga religious Jewish people, kag sa mga Hintil nga makonsider naton mga pagans. That's why hindi gid ang Hudiyo sa mga Gentile kay na-consider nila nga cast away,
Kaya ang ila practice, no? Ang ilang studies or teaching, ang ila faith, kalayo kaayo sa ilang ginatuuhan. Amo na nga madamo sa mga issue, no, diri sa Book of Acts nga ginsitol sa mga apostol kasubong sang mga hintel kag ang mga Hudiyo nga of the night sa church sa Antioch. May problem dra. That's why nga dra tayo na batian kisa ang mga teaching nga nagadibatihay nga makaon sang dugo o dinuguan o kung strangled meat nga ginsitol ni James nga sa mga hintel, dapat hindi na napaghimuon kay nagkakastambol ang mga Hudiyo kay bangod sa ilayang practice. Nga lain ang practice ng Hudiyo, lain man niya acceptable sa mga Greeks kay sa mga Gentile. Hindi mo pwede masamo. Amo na nga grabe ang problema sang Antioch Church bangod nga nagkalain ng mga member. And even sa Acts chapter 6, di ba? May problema da ang mga widows bangod nga gina-prefer nila ang mga Jewish nga mga widows kag napabayaan ang mga Gentile nga mga widows. So, it means there is really a problem since then kung paano mo i-unite ang mga Hudiyo kag ang mga Hintil. Pero ang obra ni Paul diri, was to open their eyes and to turn them from darkness to light. So, ginsugo si Pablo, yagod nga magbukas ang mga mata sining mga pagano kag magliso sila halin sa kadulom pakadto sa kapawa. Amo na nga permi na-emphasize ni Apostol Pablo sa mga taga-Efesos nga hindi na kamo magawi kasubong sa mga hintil. Kasi siyempre ang practice ang hintil ya paganistic kaya mo, no? Kag napuno sila tawag naton nga philosophy kay ang mga Grigo daan lain man ang ila philosophy compare sa mga Hudiyo. Amo na gani karon kung samuon mo ang Bible kay ang filosofiya, then hindi gid mag-inangot na. That's why nga na-mention ko sang permiro ang problem sang Reformed doctrine kay ti most sinigin inbento ni St. Augustine nga isa kag nakabig naton Catholic doctor nga nagapati iya sa mga writing sa mga philosophers. Ti amo na nga ginsamo iya man ang Christianity. That's why it becomes a mixture of Bible and philosophy. Amo na ang problema da, no? Hindi lang na sila nga papailan na sila kay amo na teaching sa bagay ti ginahambal man naton yang aton man yang opinion behind dira, no? Whether you accept it or not. Pero budlay mo ang mga hintil lisuon ang ilang mga kabuhi. That's why hindi lawog-lawog lantob lang mga Corinthian church, hindi lang dako nga problem ang Corinthian church bangod sina. Nga hindi mo basta-basta yung maliwat ang natawag lang gindakuan, no? Gindakuan sang mga tao. Isang gani sa aton, subong, hindi lang may ara gani nga nagasiling hindi nyo lang kami niya pag-iwalis na kay hindi na mo niya mabayaan ang amo niya nga religion kay halin pa sang kaluluhan na mo niya. Amo na kami di siningadaan. Ang atong mga kalulahan ko gani sa pandan, no? Mga katiyaan. Hindi mo sila madalaya nga masiling nga ti amo niya ang pagtuluhan mo, hindi na kami maghalin diya kay amo niya namatan. Pero does it mean yang namatan mo yang pagtulunan nagitudlo si mo kalulahan sakto na naaw kay kabalogi kita ya din sa aton sa mga Pinoy damo kita sang mga ancient teachings nga hindi acceptable sa Ginoo. Amo na isa ka mabudlay nga assignment ni Apostol Pablo nga buksan ang mata sang mga hintil agud magliso sila halin sa kadulom pakato sa kapawa. Kaya kakabuhi man sila sa kadudulman as far as God is concerned, the Gentiles are living in darkness because they do not have the light of the gospel of Christ. Kag amo man ginambal ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga ginatinguaan gid yan ni Satanas nga i-blind kita sa light of the gospel. Di imaginable inang abuluhaton karon ginhambal ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and 19 nga ginhatag sa aton inang ministry of reconciliation to open their eyes, no? Di how could you open the eyes of the pagans? Di amo na kung hindi mag-work ang Holy Spirit, kung hindi mo pag-explain ang truth, hindi ina mabuksan ang ilang mga mata. And we understand that most of us who became a Christian nga naghalin man kita sa natawag naton nga old teaching sa mga religion nga gindala sa aton, no? Budlay man gani buksan ang aton mga mata. It takes prayer and the power of the Holy Spirit to convict us. Amon ang role sa balaan nga espiritu. Number 1 nga role nga ginambal sa Ginoo sa Book of John nga ipadalay ang balaan nga espiritu
ano kuno para nga mag-convict sang kalibutan sang ilang mga sala. So ang bala nga espiritu ang nagka-convict. Amo na nga hindi it pwede nga mag-witness kita without the power of the Holy Spirit. Kay bangod nga hindi kita ya magkapaliso sang mata sang mga tao, especially those who have been founded in those teachings. Because they are in darkness, how would you turn them to the light? And not only that, silindri sa verse 18 pagid sa sugpon, and from the power of Satan unto God. Halin sa gahom ni Satanas, pagkadto sa Dios. Ti bangod nga ining mga tao nga wala Kristo sila kabuhi, kabisan kita mga Pinoy no, kag halos nga damos ang tao sa kalibutan sa mga lugar nga wala abiya ginaalaw ang preaching of the gospel, like in China, in Vietnam, in even ginaalaw man, pero not like in the Philippines. Pasalamat kita nga diri sa Pilipinas, open ang gospel sa aton, and yet madamo gyapon sa mga tao nga nagapiyong sa kamatuoran kaya hindi na gusto nga hilabtan sila. I've been accused of that many times. Nga pang hilabot kaya pastor nga tudlo ka mo na ti kaya mo niyang assignment ta. Kay si Pablo kung magsiling kita nga agi na hilabtan kita ni Pablo. Kasi siya mo okay lang na nga ara kaya sa kadudulman even though you don't realize that. Kay si Satanas actually gina-blind niya kita sa mayong balita, no? That's why kadto tabla sa scripture, no? Importante nga makita na. I would like to invite you to 2 Corinthians, no, chapter 4. Kag diri sa verse 3, ano ba lang hambal dira ni Apostle Pablo? But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kita mo na, no? Amo na aton assignment actually. Paano naton abino nga open ang mga mata sa mga tao sa sining kamatuoran? Because actually, no, according to Paul, that they are being blinded by Satan. Tingwaon ni Satanas nga taguon niya ang mayang balita sa mga katauhan. Mga kabati usang istorya bala sang isa ka pastor nga si Satanas kuno kag ang mga demonyo ya gintipon niya kag may assignment sila nga paano daldalon sa panuwag sa impyerno ang mga katauhan. Ti ang sabat sang siya ka demonyo sila nga balon ta sila boss nga wala Dios. Siling ni Satanas daw hindi na pwede bangod siling ni Satanas nga mga tao kapati gid nga may Dios ang kalibutan. Ti siling sang isa siling nga okay boss balon ta sila nga wala Satanas siling ni Satan. Siling nga daw dulaon pa kuya sa eksina haw. Hindi to yung mayo nga demonyo guro nagsuggest na. So damo sila suggestion. Pero may isa tong gin-approve ni Satan kay siling niya guro mayo guro boss siling sang demonyo. Nga balon lang nga tawo nga may Diyos ang kalibutan, may Satanas, kag okay lang ang ilang reliyon. Kung gusto sila kung anong reliyon na ilang intrahan or maybe kung gusto nila nga tanan nga reliyon intrahan nila, pabaptize sila diri halin sa tanan nga mga reliyon na kay hindi man na sila Japon maluwas. Pero siling sa isa ka demonyo, taguon ta lang sa ila ang mayong balita. Hindi mo na namin man ang ilustrasyon even though nga himo-himo wala na gurong ilustrasyon, pero that is exactly what's happening. Because Satan, no, okay lang na sa iya kung kapati ka sa Diyos, okay man na sa iya kung kapati ka man sa iya, o kung imo reliyon, kung ipabugal mo, kung magdinabatihay ka mo, kung mag-contest kung sino ang insakto nga reliyon, linis sa taras, kasi iya demonyo to nga malam-alam nga, okay lang na, basta nga hindi lang nila mabatian kag mapaathag sa ila ang gospel. That's why amo nagginhambal ni Apostol Pablo gidya sa Romans chapter 10 nga ang bisan sino nga magtuad sa yababa ka magtuo siya tagipusoon nga si Lord Jesus Christ ginbanhaw gikan sa minatay maluwas. Kaya ang resurrection, part na sang gospel mo. In fact, ang resurrection is the central part of the gospel. Kaya kung si Kristo Jesus, waay nabanhaw, waay pulos ining pagtuota, basabla ang 1 Corinthians chapter 15, no? Nga kung si Christ, waay nabanhaw, waay pulos ining atong pagtuo. Kag kita nga nagawali, butigon man sa katawali sang mayong balita nga hindi manggali maayo. But because Christ has risen from the dead, niara kita hope, paglaom nga mabanhaw man. So muna nga ang assignment ni Apostle Paul nga ginsugid niya di sa aton sa Book of Acts when he was testifying to King Agrippa.
Nga sila niya, to open their eyes, to turn them from darkness to light. No, I'm reading verse 18, sa Acts 26, from the power of God unto Satan. Okay? So that they will receive forgiveness of sins. Kita mo? Nga ang goal dira sa pag-introduce sang gospel, kapag bukas ang mata sa mga hintil, agod mahangpan nila ang pulong sang Dios. Agod nga magliso sila halin sa kadulom sang ila kabuhi nga wala paglaom. Halin sa gahom ni Satanas pakadto sa Dios, agod mabaton nila ang kapatawaran sa sala. Kay hindi lang kapatawaran kundi ang palanublion, inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Palanublion sa tanan nga tumuluo nga ginpahain sang Dios sa ila pagtuo. So dara ta makita ang matahom nga plano sang Ginoo sa kabuhi sa mga tumuluo. Kag sa ministry ginpayag ni Apostol Pablo, bangod ang mga Gentile o kung mga hintil, diri siling sa verse 5 to 7, they are actually included in God's plan. Di sa mga Hudiyo pamiroya para sa ilayang ang kaluwasan para lang sa ila. Basab lang Book of Acts. Bisan si Peter gani, hindi sila magbaton sina. Galing later on, ang Ginoo nagtawag kay Peter personally, nga kadtuan niya si Cornelius, nga hindi iya gani iya Hudiyo. He was a Roman captain of the army of Rome. Di pagkatapos, nga didto nagbukas ang panghuna-una ni Peter nga ang Ginoo gali wala pinilian. God is no respecter of person. Kay kung magtuo lang sila kay Kristo nga ila manuluwas, the same salvation na gin-offer sa Ginoo sa mga Hudiyo, amo man ang kaluwasan na gin-offer niya sa Gentile. That's why silindrin ni Paul, which in other ages was not made known unto the sons of men, and it is now, actually, kung nato lang tawon siling, it is now offered to the Gentile people. Nga ini siya nga plano sang Ginoo nga i-include ang mga hintil sa iya plano sang kaluwasan, nga ang mga hintil giluwas man sang Ginoo. That's why nga amo na nga kung maglantaw kita sang kaluwasan na gina-offer sang Ginoo, salvation is for everyone. Amo na ang isa ka butang abyan nga panghuna-unaon ta. Pero hindi man lahog-lahog nga assignment, sa kay Apostle Paul, grabe nga struggle kag to the point nga ginutdan sa sang ulo bangod sang iya nga pagwali sa isang mayang balita. Kag expectahon ta man na, That's why if it happened to the Lord Jesus Christ nga ginlansang sa cross bangod sa aton mga sala, natabo man na sa tanan nga mga apostol sang Ginoo nga gin patay man sila, gin persecute si Peter, gin crucify baliskad kay sila nga hindi ko worthy nga i-crucify kasubong sa akong Savior, kundi nga baliskaron nyo lang ko. I believe si John, luwas sa ginhuluman siya sa mantika, gintapok siya dito sa lugar sa mga aruon, and yet si John way nag-question kay bangod nga kabubuton sang Ginoo na, nga gamiton siya sa pagsulat sang Book of Revelation. So mga kauturan sa Ginoo, ang aton kabuhi bilang Kristiyano niya, hindi niya mahapos. Sino nasling sa inyo nga it is easy to live a Christian? Kaya madamog kang mga bagay nga gin-deprive mo sa imong kaugalingon, nga wala mo ginahimo, binayaan mo yung mga bisyo, ang enjoyment sa kalibutan. Kasi siyempre kung kalibutanon kaya nga tumuluong ang imo yang influence kalibutan mangyapon, kasubong karon nga sa bag-o nga sa new wave bala nga kasimbahan, hindi mo na mabalaan kung ano ang Christianity kay ganong kalibutan, kay daw palariho na lang, gindala ang kalibutan sa sulod sang simbahan. Pero balik kabla sa Bible, kaya ang gina-require sa Ginoo is total surrender from His people. The surrender of our body. Once you know Christ as your Savior, the next step is surrender everything to Christ. Pag hindi mo na pag ipakuting-kuting kay Satanas ang kabuhi mo, hindi ka na sagad intra sa mga kalibutanon nga butang kay to the point nga hindi magpating tao sa imo bagod hindi man makita sa imo ang kapawa. Di ba mo na yung ginambal ni Pablo kag amo na ginatunan ta. Ang aton pundasyon si Kristo Jesus. Siya ang nagpundar sa simbahan. Siya gihapon ang aton priest. Siya gihapon ang aton prophet. And He will be our king when He returns. Kag siya gihapon ang aton nga pundasyon. Kag ang katuyuan niya ang matabo sa atong kabuhi. So I'm asking you,
to make that decision. First of all, to understand who is Christ, to know Him, to believe on Him, so that you will become a child of God. And now, if you are a child of God, dapat nga ang imong kabuhi ay isurrender mo sa iya, no? Siling ni Pablo gani, we are not our own anymore. We are bought with the blood of Christ. So, hindi ta kapagusto sa ating kabuhi. If we want to be an effective servant of the Lord, it requires a total surrender of our lives to Him. If you want to be powerful in our witness, we need 100% surrender to God and to His will. I pray that the Lord will bless you today and in every day until makita ay taliwat. God bless.